Hanggang dito lang ang... Ito lang po ito. Oo, huwag nyo isasagad dito yung lubog kasi ito yung pinaka-oxygen niya eh. Kasi ito yung dugtong original. Dito minsan tumutubo yun. Sa ibaba po ng kalamansi. Kaya puputulin nyo na yun, naalisin ninyo. Hanggang dito siya. Tapos, pag maglalagay po kayo ng pagtatanim kayo, pasalubungan po ninyo ng abono, siguro mga 2 kutsara. Tapos lagay nyo po ng lupa. Bawa itong, kung ano yung hukay, kung ano yung bilog nito, medyo luwangan nyo lang ng konti. Tapos, lalim kayo lang ng konti doon, lagay nyo po ng 2 kutsarang organic. Organic lang ha. Tapos, lagay nyo uli ng lupa. Tabon. Tapos, itanggalin yung plastic, ilubog ito. Tsaka nyo po siya tabunan. Ha? Yung nakatanim na. Ay, nakatanim, lagyan na lang po ninyo ng organic fertilizer sa ibabaw. Lahar na sinasabi nyo, ano itatanim doon? Yung palay? Kalamansi. Kalamansi. Yung ang taniman kasi dito ganun. Yung bang naano. Dito. Pero doon sa akin, ay hindi. Katulad po nila, sir, sila may tanim silang palay sa lahar po mismo. Pwede siguro yung ano, pwede sigurong pagka ba tinanim nyo yung ano, yung kalamansi, nagtutudling ba kayo pinapaararohan ganon sa araro? Hindi na. Dapat po sana, kaso pagka minamadali po, binubutas siya, tapos pagkakuan po, tsaka na po siya ikinukuan. Yung Tatanggalin supot. Tsaka na po siya unti-unting i-plat habang yumayabong siya. Ala na palang araruhan, basta kabod tanim na lang doon sa lupa. Butas sa lupa. Ganun lang. May butas pala kaagad. Hindi, ang tulad Ano po ba mas proper doon? Yung pagkaraan nung naitanim nyo ng ganon. Kasi pag may mga tanim na halaman doon sa amin, ano yung inaararuhan nila ang tawag doon, yung dinudukitan. Opo. Nagdudukit ba kayo sa kalamansi? Dudukitan Sa nyo ba? ngayon po hindi pa. Hindi, kung sakaling may tanim na. Kung may tanim na, posible po yun. Ayun. Pero yung dudukitan malapit to sa puno kasi bata pa naman. Opo. Ayun. Pwedeng doon yung magpaupo kayo ng lagay ron. Sa magkabilang gilid. Para makabulas ka agad. At saka kanyo nga kung muna ka pa ibabaw doon sa lahar, baka nga o kaya naman ang gawin nyo, medyo siguro kailangan medyo parang bahagyang hukay lang para kahit umulan. Parang siya, para bang nakabanyera yung klase nung steady lang siya doon. Oo. para yung naipon siya papunta sa puno. Ganun. Kasi lahar nga yung nyo. Opo, lahar, tsaka sulfur. Madaling matuyo ang lupa nyo. Oo. Madaling matuyo siya. Madali po pagkalahar, talagang Weekly pa ba pagkapatubig? Pero kalimitan naman kasi yung sa ulan, yung sa ulan oras lang po, wala pa po yata isang oras, Natutuyo na. natutuyo na siya. Hindi, ibang tubig naman galing sa itaas. Meron pong galing sa taas, pwede rin po sa patubig. Meron din sa ibaba na kabod na lang lalalim, gano'n. Iyon ang karamihan lupa dito Pero pagka nabasa naman kasi yung pataba natin, kukuan yun napipino kasi yun, tsak kakainin na rin ng lahar yun, yung nakalagay sa ibabaw. Ikakalat niya po. Pagka ikinalat nyo ng lagay yun, pagka medyo malaki na, lagay kayo ng lagay. Kasi hindi naman pwedeng dudukitan yun. Masasabla yan. Saka may ugat siyang matatamaan. Yung mga may maliliit na hibla. Tanong ko lang, ang mga halaman ninyo dito pag binunot nyo, hindi ganun kayabong ang ugat, di ba? Oo. Kulang sa ugat. Alam mo, Mart, phosphorus deficiency ang lupa dito. Mataas ang sulfur, mataas ang calcium nila, but then nakalak. Nakalak. Oo siya. Kaya nga, kung iba gumagamit dito 16-20. Kahit pa paano, Magkakaroon na lang naman. pero ang problema ninyo, yun nga, acidic nga siya. Lalong sa katagalan, sa matagalang epekto, doon tinatamaan pa rin yung mga halaman. Kaya nga kung magkakaroon kung ito, yung pataba na to, mas kakabi doon sa inyo. Kasi walang pinipiling lupa yung pataba na yun. Talaga kahit nakakuha nyo, wag lang sa bato. Ang bato, hindi pwede mag-ugat yung content Saka available sa lupa dito yung isang pwedeng mag-activate ng pataba niya. Yun talaga ako niyan. Ay malawak itong butolan. Na-testing natin ng pataba niya dito sa Castillejos, sa Bales.
Yun din yung klase ng Ay, lupa. oo, ganun din, magkapungan. Yun yung pinagtatalo noong idinidebate tayo na Yun yung nandun. kumontra sa amin Na phosphorus hindi ka-asenso Marami yung kang lupa. phosphorus dito, hindi na kailangan ng phosphorus. Yun. Kasi tinanong kami kung ano yung laman. Pinabulaklak nga namin yun nasa ilalim ng mangga. Nagpipilitan niya na hindi ka maganda ka lupa sa Sambales. Hindi nyo kakain pabulaklak. Dahil yan ang klase ng lupa dyan, puro phosphorus tsaka sulfur. Yun ang kuha niya. Sulfur, yung lahar. Yung lahar, kaya wala kang aseso, kaya sa kanila, panatag na doon sa anin na yun. Kaya na dumating nga yung organic fertilizer, kinokontra niya. Ngayon, di siya ngayon makakontra. Kasi lumabas na yung resulta ng kalamansi na maraming bulaklak. Tsaka pati yung lilim na pagbulaklak niya. Ayan po, at tapos na po yung ating pong seminar at talakayan po sa ating pong mga farmers, sa ating pong magsasaka. Ayan, sa tulong po ng ating dalawang nagpo-produce po ng ating microorganism, si Sir Alan at po si Sir Marvin. Alos nagkakatulong-tulong tayo. Kay Sir Marvin po ay para po sa ilalim na microorganism at po Sir Alan naman po yung foliar naman para naman po doon sa dahon. Siyempre, kung saan po yung maganda, kung saan po yung mas tataba ang inyong lupa at gaganda ang inyong ani, dapat doon tayo. Kaya yung mga bagay na mga synthetic o chemical na ating ginagamit, unti-unti na po sanang maialis para ligtas pa rin tayo sa kalusugan. At maganda po mga katribya doon sa ating pong katawan yung ating kinakain. Kaya inuunti-unti po natin, di man po malaman po ng kabuuan, pero yung mga makakapanood po ng ating pong mga talakayang ito at magkakaroon ng interest, sila naman po ang magiging pangunahin magbebenepisyo nitong ating pong sinishare sa ating mga kababayan. Mga katribya, ganito na lang po ang ating pong vlog at shoutout po natin ang ating pong mga kababayan po sa Botolan. Shoutout natin si Ma'am na nasa Japan, si Ma'am Robilin. Robilin ano? Yan, yung ating subscriber po na nasa Japan. Ito yung kanyang business, yung noodle house. Yan. Ayan, yung pangalan ni Ma'am Jubilin ano? Opo. Ayun, shoutout natin. Siya yung, ikaw ba yung gagawa ng kalamansi o magmamanage ano? Ayun, yun yung ikukuha natin sa atin. Tuloy-tuloy lang yung ating organic, yung paraan ng paggamit. Chat mo lang sa amin, tawag. Ayun, na-detail naman sa atin yung ating paraan ng paggamit. Pwede pakisilip din sa rin yung kalamansi na titira dyan. Sige po, ikuha na natin yan. Tingnan natin yung kuha natin ng kalamansi ni Madam. Madam Robilin, ano? Robilin. At hindi pa po namin naiyak. May bunga na yan, sir. Yan po yung Mga bunga na yan. Ito po yung inyong kuwan. yung seedlings. Kailan pa po ito nandito, yung seedlings? Almost 1 month na po. 1 month. Opo. 1 month na po siya. Oo. Yung sinagahan ngayon. Oo, marami nga po itong sanga na nakuha ninyo. Marami na pong sanga. Oo. Matanda na yan, sir. Ganun. Hindi Ang ugat niyan, buhol-buhol na po doon sa kawan kasi dapat ito XL na ito. Naisalin na ito dapat sa ganun. Ganong Oo, plastic. opo. Ito nagkuha na ito Parang na yung oo. Kaya lang nabili na po ninyo ito Kuha na lang natin ng organic fertilizer ni Sir Marvin. Nalaon. Yung kasing kinukuha natin, yung malalaki siya na hindi siya expired. Nalaon. Pero maganda, berde pa naman siya. Kaya tinan niyo po. Halos hindi po makalaki po yung bunga niya. opo. Ganun yan. Makukuha naman natin sa pataba. Pampabata. Pambata. Para makuha yung Parang kahit pagkakuha nandito. niya. Mabawi. Mabawi siya. Sige, ikuha niyo po. Sabihan ko po kayo. Okay, madam. Okay. Ganito po. Oo. Para mabilis yung kontrolin yung hayop. Tsaka kuha siya. Sariling hayop yan eh. Hindi siya yung malililiman. Dapat bilad po sa araw yan. Kalamansi. Ito suha ito. Opo. So, pomelo.
sa akin yung tuhong pinakamasarap na hindi ko pa napararami. Kaya po, Ito, paano nyo mangga? sprayin nyo na lang kagad para kahit pa Bali po yung sukat ninyong gawin dyan, 3x3. sa Bali, ang ginawa po namin doon sa mga naunang matataas na, kakapagdayak. 3x4 po. 3x4. 4 po yung pagitan. Opo. Sige, pwede pa yan. Para Pwede pa kasi ang naman. plano po talaga na yun. Gulayin. Ang entercraft. Sige, pwede naman siya. Ngayon, tapos, yung mga tumutubo rito nasa ilalim, alisin ninyo. Dito. Ay, pruning po. Hindi po, yung may tutubo dyan ang mahahabang tinik, alamanda rin ang tawag doon. Apo. Yun yung hindi namumunga siya. Mamunga man siya mga, hindi, 8 years bago magbunga. Yun yung original na dinugtungan ng kalamansi. Okay, alisin mo yun, mahaba tinik nun. Hindi kasi yun yung kiat-kiat na maasim. Hindi siya magbubunga. po ba ito kahit abutin to or hindi siya kinakailangan? Hanggang dito lang po ang kuha niya. Okay, hanggang dito lang ang... Ito lang po. Huwag nyo isasaga dito yung lubog kasi ito yung pinaka-oxygen niya Kasi ito yung dugtong original. Dito minsan tumutubo yun. Sa ibaba po ng kalamansi. Kaya puputulin nyo na yun, aalisin ninyo. Hanggang dito siya. Tapos, pag maglalagay po kayo ng pagtatanim kayo, pasalubungan po ninyo ng abono, siguro mga 2 kutsara. Tapos lagay nyo po ng lupa. Bawa itong, kung ano yung hukay, kung ano yung bilog nito, medyo luwangan nyo lang ng konti. Tapos, lalim kayo lang ng konti doon, lagay nyo po ng 2 kutsarang organic. Organic lang Tapos, lagay nyo uli ng lupa. Tabon. Tapos, itanggalin yung plastic, ilubog ito. Tsaka nyo po siya tabunan. Yung nakatanim na. Ayun nakatanim, lagyan na lang po ninyo ng organic fertilizer sa ibabaw. Isang buwan yun. Pagkatapos noon, pag natanim, 1 month uli, maglalagay ko rin doon sa labas na. Kumbaga, mayroon kang pabaon na doon sa kalamansi. Hindi na po. Ang maganda po kasi ang ating organic dahil kahit minsan matagal ka maglagay, kain pa rin siya ng kain. Mintis, yun naman kasing organic natin, wala naman po siyang overdose. Mintis dumadami yan, mas gumaganda lalo ang lupa niya. Hindi kagaya ng synthetic. Pag dumami yan, maaaring mamatay ang kalamansi mo. Maaaring manilaw yan. Parang ganito po. Yun ang delikado. Ito to, gaya ito. Pag nilagyan ng organic ito, pasalubungan niya ng organic itanim. Paayos mo ng madalian na yung kuan mo. Yung tataniman nyo dahil may expired lang dito, 1 buwan na pala. Ito po siguro. Di baling itong mangga, okay lang ang madelay yan. Tsaka ito, wag lang yung kalamansi natin. Para dire-diretso. Dito po siguro ditong March po siguro may tatanim siya. Basta't may tubig naman yung kuan ninyo, kailangan pag magtatanim kayo, basahin ninyo na yung tubig, punuin nyo na yung butas, pati yung itatabo ninyo. Para nun, madili man kayo ng pagpapatubig, ay at least meron siyang baong-baong basa. Huwag kayo magtatanim po ng tuyo yung lupa. At saka ito lang ang diniligan nyo, pasmado po yung kalamansi natin na yan. Maluluoy yan, malalanta. Kailangan basa po yung... Sa pagta-travel naman po yan, ano po ang kinakailangan? Basa o tuyo? Mas maganda po pagka tinravel, diligan nyo na rin para meron na rin siyang baon. Tapos sabi nyo na rin po, diligan din yung mga butas niya, tsaka ipagtatabon nyo. Okay yun. Para noon, pati pataba natin ibabaon doon. May baon na siyang para madiligan. Kasi ang travel po niyan 2 oras pa. Sa kawan siya. Ay, obligado yung diligan. Dahil ma-dehydrate siya. Yan ganun. Ito, expired na ito. Ito yung sinasabi natin sa inyo na laon. Matagal na ito sa punlaan. Saka nadami sila ng Saka lumiit na po yung dahon niya. Lumiit na. Isipin ninyo, bakit nagbulaklak ng maraming ganyan yan? Natigang. Tapos nag-yellowish na. Kumipi na. Siguro, try natin doon sa organic fertilizer na Sir Marvin. Sayang naman. Kalalagay po kahapon. Ito. Opo. Yan. Magbabawi ngayon yan. Dahil lagay tayo ng organic Yung nauna rito, no? Nakaraan. Okay, pwede yan. Kailan pa ninyo naglagay ng organic? Kahapon lang po. Yun, kahapon. Ay, tatalab na ngayon yan. Kano kuha nyo? Okay, talaga lavender na lavender. Purple. Ano kaya tawag ito sa halaman na ito? Ayun Makapag-uwi nga tayo ng sanga.
Isa nga ba nabubuhay niya? Eh, tatry natin. Wala tayong magagawa. Kasi wala naman buto eh. No? Oo. Ayan, balonggay ito isa eh. Marami sa atin yun. O kaya nga, ito kakaiba eh. Ayan. No? Palagi ko may nanguha na po na siya ngayon eh. May nagputol eh. Siguro natuwa rin. May nauna na tayo. May nauna na. Try nga natin siya. Ganda naman ang sanga niya. Ng bulaklak. Ito magandang pambakod. Ay, may bunga pala siyang kulay ko. Ano, orange. Orange. Ay, baka siguro itinatanim yan. Oo, baka pinupula. Try natin. Oo. Ayun o. Pero hindi naman siguro kinakain nito. Ay, wala siya. Ito yung kanyang bunga. Pagkahamok na ako, kaya nakaitak na ako. Sige, hindi ko daw na sanga. Ayan, hindi ko na daw sa Matubo ba yung ano ito, boss, yung bunga? Pa? Hindi ko matubo yung bunga. Ang alam ko po dito,